ano po yung mga safety measures na to ensure yung ating mga runners and everyone participating will be clear sa kahit anong mangyayari? Actually, kakagali lang namin sa Singapore, no? Kasi nag-rehash kami ng mga operations namin. Ang nangyayari dito, all our operations are based on international standards. So ito ay chine-check pa ng ibang tao from Ironman. Kunyari, gaano kadaming ambulansya, gaano kadaming water safety, gaano kadaming pools, gaano kadaming hydration, ilang litro ng tubig, ilang litro ng electrolyte, may pa-chippy pa tayo sa force, galing kay Robinson Supermarket, meron tayong banana sa force, meron tayong buwan, no? So lahat ito may basic sa swim, sa bike, sa run. On top of that, dinadagdagan pa ng local government, diba? Depende. Kunyari, forecast mainit, lalagyan natin ng ganito kadaming fire truck para maglagay ng tubig sa iba't ibang areas sa run. Ganon. So, yun ang, I think, thank God naman, sa dami ng karera na nagawa natin eh. Kasi every month, meron tayong karera Mervin eh, di ba? So parang hasang-hasa, kami, hindi naman sayabang, hasang-hasa kami sa papaano mag-respond at papaano gumalaw. There are other countries, guys, that they only have one race per year. So that the amount of experience they have is once a year. For them to be able to fix their mistake, they will have to wait for another year. But for sure, there will be other challenges within the day of the race that will happen. Because tayo, we cannot control tide, current, weather, wind direction, wind speed, diba? So, iyan lahat pinag-iisipan. Ang point ko lang, may science. Kung may science sila sa karera, may science din kami sa organization. Now, for Sir Ryan, ano yung inyong plan or possible tie-up with the Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee regarding sa suiting up ng ating mga national teams sa international competitions? Kung may plan. Kung meron plans. National Hirap na. So, siguro yung mga lahat naman lumalapit sa NCR. So, lahat ng lumalapit sa NCR, lahat ng nag-email sa NCR, alam niya naman i-entertain na. So, I'll see to it lang na yung susuportahan namin na atleta is talagang Perform. Yeah, mag-perform talaga sa national stage. Alright, so good afternoon, Gab Perez from Sports Corner PH. Si Miss Princess, siya po ang nagtapos ng PSA Forum noong 2024. Siya rin po nagsimula ng ating PSA Tapos Forum. wala akong award galing sa PSA. Hindi wala man lang kami nomination. Ano ba yan, Gab? Yun lang siya. Anyway, Ano, bakit may lahat na kayo po? Hindi kayo kakain ngayon. Joke. okay, so Ma'am Princess, unahin muna kita take dalawang questions. Meron ongoing pa rin ang registration for the Ironman 70.3. As of now, ano ang numbers na yon? Ilan na ba yung mga participants from different countries na pupunta sa Puerto Princesa? Parang, hindi ko kabisado, no? Parang nasa 500 sa 70.3, mga 1 plus, 480 ganyan sa Iron Gates. Mga 400 sa Princesa Run. So, at least it's a good turnout, pero inaasahan pa matataas pa ito dahil ang registration would be until February 28 yata. Lalo na sa Princesa Run, Gab. Kasi napansin namin, after pandemic, no? Ewan ko kung mag-o-okay si Mervin dito. The behavior of triathletes have completely changed. The demographics also, in terms of their age, in terms of their financial planning have changed, no? So, specifically at the beginning of the year, sa Princesa Run, ngayon namin nararamdaman na ngayon pa lang parating ang mga registration. Okay, so sa support naman ng ating Puerto Princesa LGU through Mayor Byron, may mga ginagawa ba kayong akbang to make sure na magiging safe na ang race natin? Lalo na kanina nabanggit natin na nag-aayos ng tubig na gagamitin nga para dito sa swim course. Alam mo, Gab, yung Puerto Princesa, nung pagkakilala namin sa kanila noong 2022 versus 2025, no, ang laki na ng kanilang ginaling at ang laki na ng itinaas ng confidence nila. After nilang mag-host ng 70.3 noong 2022, ang dami na nilang international events, including yung World Dragon Boat, yung World Tennis. So basically dito, since it's the third staging, tapos nilitan pa namin yung race course kasi nga ang feedback sa atin, Mervin, pag
transitions, busy-busy yung athlete eh. So ginawa namin one transition lang to, no? So kanina umaga kausap ko sila, merong DRRMO meeting. Ibig sabihin, rescue na naman yun sa tubig at rescue na naman yun sa bike and run. So, most likely, kahit anong kondisyon man ng panahon, tinitiyak natin na magiging ready na yung race course pagdating na dito sa March 2. March 2 na Maraming pwedeng mangyari, Gabi. Kung sakaling may bagyo, we have protocols. Are we gonna shorten the swim? Are we gonna take out the swim? What are we gonna do? Diba? May ganun na kaming mga protocol on the spot nangyayari. kay Mervin naman. Mervin, gaano ba kahanda ang... Kung tasakutin si Mervin. Siyempre, kay Mervin, gaano ba kahanda ka? Kasi ang triathlon is an high endurance sport at tinitiyak natin na, of course, magiging maganda ang kondisyon ng katawan, hindi ka nawawala ng pressure dahil sa competition na yun, dahil 70.3 ito. Paano ka naganda para dito? Okay, yung preparation ko for Puerto Princesa, actually, hindi naman ako tumitigil mag-training, so tuloy-tuloy lang. Siyempre, mas pinupush ko pa yung limit ng training ko while papalapit yung race. Siguro this week until the race day, mas mag-push pa ako for my training. Kanino ba minomotivate? Kanino ba dinededicate itong karera ito, Mervin? Siyempre lahat ng athlete, siyempre sa family first, siyempre sa family ko muna. And siyempre, gusto kong ma-defend yung first place finish ko last year. So, yun yung nilook forward ko. Lastly, bago ako magtanong kay Ryan, I'd like to give honor nga pala sa aking sparring partner lagi, si Clyde Mariano. May rest in peace. Steady ka lang dyan sa taas, Clyde. Dinededicate ko ang ating mga ginagawa para sa iyo, sir. Kay Ryan naman, of course, remarkable ang partnership ninyo with LGR and Sunrise Events na sa partnership. Magtutuloy-tuloy ba ito or covered ba ito ng isang taon? Covered ng, sorry. No, covered ng isang taon, 2 taon, or itong partnership ninyo with Sunrise? Actually, yung full partnership with Ironman, sisimulan talaga namin muna with Puerto Princesa. So, from there, usap ulit kami ni Ma'am. Pero tinatarget ba, deliberate ba kung i-extend ba ito sa iba pa mga Ironman races if necessary? Hopefully, gusto ng LGR to extend. Lastly, of course, ang LGR, nakilala natin sa mga ball sports. Do you look at the possibility to help also yung iba pa mga sports? Salamat. Okay, thank you. We have Ivan, Sumi. Do you look at the possibility? Lahat ng all sports actually. Okay. For complaints, ask ko lang po yung saan po, po yung magiging ruta ng karera ko from sa run, sa swim, and yung sa bike po. Saan po yung start sa po? Okay, sorry. Sa Baywalk tayo mag-start ng swim, ng 1.9 km swim. Tapos ang ating bike, hindi ko masyadong memorize, pero it's gonna be 2 loops, no? Magbabalik ulit sila sa Baywalk, compared natin na sa Ramon Libra sila. Tapos ngayon, instead na ang kanilang run is sa mga bahay, ngayon nandun na tayo sa main street nila, kasi nga, gusto natin ulit bumalik sa Baywalk. So ang transition 1, transition 2, at finish line ng Ironman 70.3, lahat sila sa Baywalk na. Para yung mga participants, mga pamilya nila, hindi na kailangan maglipat-lipat. Kasi dati, 2 location pa eh. So pati yung mga participants, lalo na yung pamilya, stress na stress, diba? So ang nakuha namin sa survey, gusto nila isang location na lang. At yun naman yung ginawa natin. So, tama po. Since yung we started to finish din mo nung swim, bike, and run sa Baywalk. Siguro po for yung sa running and sa cycling events, kung ano yung mga landmarks ng gusto sa Puerto Princesa yung madadaanan. Memorize mo, Mervin. Sa church na dapat doon sa church. Wala kasi Puerto Princesa is very massive in land area eh. So parang hindi siya katulad ng Manila na rock and roll, na madadaanan mo yung Jones Bridge. Dito, karamihan ng madadaanan mo dito, puno eh. Sa my course, yung parang mga farms. Hindi kayo dadaan sa Siba. Yeah. Yung seaside, hindi nyo ikutin yung island.
Hindi. Malayo masyado. Ito. Tatanong ko lang kay Sir Ryan.